sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Anatan oras sangkay, madana kita 14 minutos na nakalabay alas 9. Maupay nga aga. Welcome at andramdan part 2 naman ng mga sumat estihanon na sangkay. Atin din kamplon ito niyo host para hining atin panwebes nga edisyon. Panhuibis nga edisyon Thursday sangkay, July 9, 2026. Maupay nga aga, madalumdum nga morning. And syempre hangaran ito na bugos nga persay to DYS, Summon Station Manager Ate Ruth Abunda. Chief Tech Sir Joy Policarpio, Amon Administrator Buboy nga nanaka na kabakyang, Dede Master Control, Engineer Ray Victor de Dios. Nga kita kaalas sa Diyos ang kaya pagpahatin mga sumat, particular palibot din ito na ato na probinsya Eastern Samar. Nga ipapadangat gihapon na kabakyang nato naton mga partner. Ato na aton production team, Tikang Kanda Ate Pen Pumida, Ate Sok Aberia, and Ate Daisy Lalosa Belizar. And of course, welcome ito na yung mga messages, kung ano pa man yung greetings, mga pa-anunsyo, public service announcement, abrito na atin comment box, ipinagito natin live streaming, inaangatak na atin Radyo Pilipinas Borongan official Facebook page. Saring ta pa madalumdum sangkay, pero kung ang tala na ito na update from the DUST Pag-asa, para posted lang kita ito pagtaga panahon na hahin na ba ni dapit, gaano ba ni makaka-apekto ng hiton atin na rehiyon, or particular nga hiton atin na probinsya Eastern Samar. Yan, engineer, pwede ta i-play ito na DUST Pag-asa update at ito ira live kanina. Take it away. Magandang umaga. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol dito sa bagyong Inday na may international name na Bavi ngayong araw ng Huwebes, July 9, 2026. Sa nakalipas nga na 6 na oras ay mas humina pa bilang isang typhoon category na lamang itong bagyong Inday at huling namataan ang mata nito sa layong 925 kilometers silangan ng Northern Luzon. Kahit humina po ito ay malakas pa rin naman po ito na bagyo. At kung mapapansin nga po natin, marami pa rin po yung mga naaapektuhan nitong wind field at mga rain bands nitong bagyong Inday dahil nga po malawak yung sakop ng bagyo. Yung taglay po na hangin nito ay aabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso naman po ay aabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Within the next hours, inaasahan po natin yung malalakas na hangin dito pa rin po sa may Northern Luzon, specifically sa may Cagayan Valley, maging sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, maging dito po sa may Aurora and Catanduanes. Inaasahan din po natin kasabay nung mga malalakas na hangin nitong bagyong Inday ay meron din pong dalang pag-ulan itong bagyo. Aside naman po sa mga nabanggit na lugar, kung mapapansin po natin sa mga ngayong araw nga po or ngayong mga panahon na ito ay meron na din pong nakakaapekto na mga outer rain band o mga
pag-ulan nitong bagyong Inday dito po sa may Bicol region and also dito sa may Eastern Visayas. So expect po natin throughout the day meron po tayong mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dulot naman nitong bagyong Inday. And also patuloy pong pinapalakas at hinihila ng bagyong Inday ang habagat patungo naman sa may Palawan, Visayas, and also sa may Mindanao. So expect po tayo na makulimlim na panahon, kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Mimaropa, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and also sa may Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, and also sa may Sarangani. Yung mga pag-ulan na ito ay maaari pa rin pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman po sa ating latest forecast track and intensity, ito nga pong si Bagyong Inday ay typhoon category na lamang ngayon at kikilos po ito pa northwestward at hindi na nga po natin inaasahan na maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At habang binabaybay po nito ang North Philippine Sea ay inaasahan po natin masihina pa po ito ngunit mapapanatili pa rin ito ang kanyang typhoon strength habang papalabas na ng ating area of responsibility by Saturday. Pinaka-close approach po nito sa extreme northern Luzon ay by Friday evening or Saturday morning. At nakikita natin, maaari po itong mag-close approach o maaari din pong mag-landfall dito po sa may northern part ng Taiwan by Saturday. And then by Sunday ay mas hihina bilang isang severe tropical storm habang naglandfall na po ito sa eastern coast ng mainland China. Ngunit yun nga po, hindi lamang po ito or kung mapapansin nga po natin, malawak nga po yung apektado ng wind field nitong bagyong Inday. Maaaring hanggang, kung susukatin nga po ang diametro ng bagyo ay nasa between 1,700 kilometers po yung kanyang lawak. Kaya't kung iproproject nga po natin itong yellow na circle dito po sa track ng bagyo, ay meron pa rin po tayong mga wind signals sa may northern Luzon sa susunod pa na mga araw. Ito naman po yung mga probinsya na may nakataas na wind signal number 1 o yung makakaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin nitong bagyong Inday, yung mga nasa color blue sa may Batanes, Cagayan, maging sa may Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, maging sa may eastern portions ng Mountain Province and Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and central portions ng Catanduanes. 39 to 61 kilometers per hour po na mga bugso ng hangin ang inaasahan natin sa mga probinsyang ito. Ngunit kahit wala po tayong wind signal sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ito naman po yung ating rainfall forecast na makikita sa ating weather advisory. So within 24 hours, makakaranas po ng malalakas sa mga pag-ulan yung ating mga kababayan na nasa probinsya ng Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Yung mga nasa yellow po, sila po yung makakaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall. At kung ihalin tulad po natin ito sa balde ng tubig, within 1 square meter, maaaring makaranas ng 4 hanggang 8 balde ng tubig na ibinuhos po sa 1 square meter area yung ating mga kababayan dyan. So itong mga pag-ulan na ito ay maaari pong magdulot ng mga localized flooding. So kung nandun po tayo sa mga areas na bahain, mga low-lying areas and also malapit sa mga ilog, ay sana po ay maghanda po yung ating mga kababayan. But aside po dito sa mga probinsya na maaaring makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan dun nga po sa mga nabanggit natin na lugar sa may Cagayan Valley, Cordilleras, Bicol Region, Eastern Visayas, and Ilocos Norte, dulot ng bagyong Inday, at maging sa may Mimaropa at sa western sections ng Visayas and Mindanao dulot ng habagat. Pagsapit naman po bukas ay mas lalakas po yung ating mga pag-ulan dulot ng habagat. Dahil nga po, habang binabaybay nito ang habang binabaybay po ng bagyo ang North Philippine Sea ay hihilahin po ng bagyong Inday yung habagat patungo dito sa may Palawan and sa may Visayas and Mindanao area. So mas lalakas po yung ating mga pag-ulan bukas, especially po sa mga probinsya na nasa orange. Ito pong
Occidental Mindoro at Antique ay makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall na maaari po nating halintulad sa 8 hanggang 16 na timba ng tubig na ibinuhos sa 1 square meter area within 24 hours. Yung mga nasa orange ay posibleng makaranas ng mga malawakang pagbaha and posible din yung mga pagguho ng lupa. So habang ngayon ay maghanda po yung ating mga kababayan, kung kailangan po natin ng evacuation measures ay mag-contact na po tayo sa ating local government units. 50 to 100 millimeters naman na rainfall yung inaasahan dito po sa mga kababayan natin sa Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, maging sa may Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Palawan, Bataan at sa may Zambales. Kung mapapansin nga po natin, mas tataas na po yung orientation ng southwest monsoon sa susunod na mga araw. Aside po dyan, yung ating bagyo po ay makaka-apekto pa rin po sa may Batanes. So expect natin yung mga pabugso-bugsong hangin at malalakas sa mga pag-ulan sa may Batanes bukas. Other parts naman po ng ating bansa, especially sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, and parts ng Zamboanga Peninsula, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan. By Saturday ay mas malakas naman po yung mga pag-ulan dito pa rin sa Occidental Mindoro at Antique, 100 to 200 millimeters of rainfall po yan. At mas marami na po mga probinsya sa Luzon ang makakaranas ng mga matitinding pag-ulan din. Kabilang na po dyan ang Metro Manila. So kung mapapansin po natin, from north hanggang sa northern part ng Luzon hanggang sa Visayas, apektado po ng habagat dahil pinapalakas nga po ito ng bagyo. So 50 to 100 millimeters of rainfall po yung inaasahan natin sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, maging sa nalalabing bahagi ng Western Visayas, Negros Occidental at sa Negros Oriental. So yung critical po talaga no na malaman ng ating mga kababayan na kahit hindi maglandfall yung ating bagyo sa anong bahagi ng ating bansa, palalakasin pa rin nito ang ating habagat at yun ang magdudulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. Other parts naman po ng Luzon and Visayas, meron din po tayong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, although hindi gaano kalakas compare dito sa mga probinsya na may color yellow and orange. At kahit wala po tayo sa wind signals from ngayong araw hanggang sa Sabado, ay meron po tayong mga pabugso-bugsong hangin sa halos buong bansa dulot po ng habagat. Para naman po sa warnings or yung gale warning natin para Amo to sangkay, latest update, tikang naman DUST Pag-asa, may pag-isumpay doon ato na panahon. Habugos nga nasod Pilipinas, hindi naman niya binabantayan nga bagyong Inday. Nagdara oras 26 minutos na nakalabay alas 9. May na kita signal nga di report gikan field adi ate pen engineer. Alayo na la pakig-call pa. Okay. Yung pagtag MSME Week Creative and Trade Expo 2026 last day yan na. May guest hi ate Mama Nelly Alapez at doon Trade and Industry Specialist ito DTI Eastern Samar. Yan, alayo na lang paki-call engineer. Samtang tinatawagan ni Engineer Ate Pen nga di kita pa-update from Isamelco, Nandiyan na ngayon nga adlaw, July 9, Thursday, may adabayin mala kamo inusa, particular ha barangay Kanato, Kanduros, Burak nga na magtino liorente. Nagkamay-adahin, pagparang hana kuryente, tikang kanina haton alas 9, anyan na lang ngayon alas 9, nga datubtub hito na ka alas 5. Barangay Kanato, siguro Kanato, I'm not sure itong pronunciation. Barangay Kanduros, Barangay Burak, ngan Barangay Magtino, Llorente, kay nagdudumara at ni sa Melcohin rehabilitation of leaning and damaged primary pole. So far, amo malito na ito na nakita nga paabiso, tikang hituan isa Melco.
hoping kitang bisan magmauran diri parang iton kuryente. Balita ano, pero okay gala daman ano kung needed man daman nga na mga instances nga talaga emergency need magka parang ito na kuryente oray ta mahihimo. Ayan na din na linya telepono karawatan ta report mati kag naman kanati Pan Pumida. Radyo Pilipinas report. Ate Pan, good morning. Yes, good morning, Dayan. Okay lang ito natin, audio, Dayan. Yes, ate, okay la. Alright, so adi kita nga na new provincial capital lobby para naman mag-cover, no? Ito na last day na yan na kabarangay, ito na MSME Week Creatives and Trade Expo 2026. Kung ato na mahinunamduman, gin-cover naton aton formal na pag-abrihini nga nakalabay nga July 6 nga nahibaroan naton nahadika na Miss Gwen Ponferrada ito na aton new OIC provincial director ito na dito Eastern Samar may dahil 57 nga MSMEs nga ginbubuligan hadton na dito Eastern Samar ang gindara nga di mga negosyo center technical support staff ikang habang tinos nga bungto nga sa nga syudad aton probinsya Eastern Samar. So yun na naman nga aga makakaistorya natin ni Ma'am Nelly Alpes, ito na Trade and Industry Specialist, ito na DTI Eastern Samar, para naman makakuha kita ito na update. Ikang na first day, July 6, nga daya na, ano ba ang naging mabinungahan ba, Ma'am Nelly, abton aktibidad, nagtira na abton benta, ano ito na aton ginalauman after hiniya na nga MSME Week Creatives and Trade Expo 2026. So dito na paglanganin pa, adi Ma'am Nelly Alpes. Ma'am Nelly, good morning. Good morning po, Ma'am Pen. Pati po natin mga mamariti. Alright, so Ma'am Nelly, kumusta na 4-day MSME Week Creatives and Trade Expo? So far po, mga naglabay nga tulo ka adlaw from July 6 to 8. And aton Creatives and Trade Expo 2026 in naging Manaling Puson. Ang aton 57 MSMEs na nag-participate po na trade fair. Bali, as of sa kulo, nagtamayada na po kita yung sales generated na 86,444 pesos. So, ini po in 86% na po ang aton target sales na 100,000 pesos. Tapos, Sige po. sige ma'am, tira aton sales and food, non-food. Bali, so far naton po gin total tanala po naton food nga hinan food since per municipality man po naton both sharing. Bali, ang pinaka masurong nila po nga produkto, syempre, nakadapuhan na aton food product. So, ang nangunguna po na aton food product nga pinakamasurong in tikang aklan food product ang irachicharon tarukog han San Policarpo Eastern Samar. So sinusundan po ini han aton calamansi concentrate and Island's Best Foods Hagiwan. Then ang aton mga delicacies, street delicacies from Panis Food Products of Iwan also. Then ang mga cacao products kan Bulusaw Coconut Base Integrated Farmers Association Incorporated and Lawaan. So, sinusundan naman po ini kan mga herbal powder product han Miwa Producers Cooperative han Llorente. And of course, ang atong salupara han Borongan. Ang atong gin feature han na previous trade fair han Laray at from Barangay Ladawigan Women's Association naman po. Alright, so Ma'am Nelly, didahanan food. Kasi may dalawat kita na creative art. Opo. Sa ato creative, may daan naman po mga inquiries ang naglabay ng mga tulo ka adlaw. And
we posted naman po ang mga contact number natin mga artists. So, they're under negotiation po hira. Opo. Bali, as per natin mga buyers nga naka-istorya, they will contact po directly the artist. Seeing, nag-picture-picture man po hirahan hira mga painting. Alright, so Ma'am Nelly, napansin natin didahan na mga baligya ha food. Bisan nga ni ang mga non-food items improving. So nag-innovate hira. Inibain na darahan bulighan DTI. Yes po, as part of the mandate and DTI, bali ito aton mga MSMs naga-undergo po kasi in mga product development activities. So gina-develop po naton initially it era label, packaging, and tikarado na po kita hit mga nutrition facts, itong mga product testing, and all. Ngan ini nga tanan libre lain nga mga training Ma'am Nelly. With the packaging and labeling, mga product development, opo, baligin katalingong nga mapunduhan ini itong DTI para maging libre po ka itong mga MSMEs. Pati po ang non-food, though yung kakandak po ini sa regional level, kuan po ini libre po ini. So Ma'am Nelly ang pinaka sinyunta nala success story hapag kaya na or konkreto nga example nga nagkamay-adahin na positibo nga epekto adton iyo ginahatag nga mga training nga dahan aton mga MSME. Okay, mapay na mention mo, Ma'am Pen, Bali, ini po nga mga products nga aton gin-showcase yan inkadak-an po mga resulta or produkto, hin mga skills training, aging kandak po han aton mga negosyo center, technical support staff, pairak tagsa-tagsa nga munisipyo. So, amang gin kuan unta gin showcase yan kasi kapag kaya di pa hira nakaka-join mga regional trade fairs because of the lacking requirement and maging Food and Drug Administration registered na magkamay-ada. Opo, waray pahira yan kasi and license to operate from FDA na certificate. So, dinila na provincial level namon hira gin showcase para ma-inspire hira. Oo, though may na hinay-hinay kasi na kuan manggod hin ito expenses iton pagbihimo iton FDA compliant na processing center. Opo. Okay, so ito naton ngayon Ma'am Nelly mga na-attend ngadto hit bahandi, regional pati national mga FDA kuanin hira registered. Yes. Oo, mga ano in hira ma'am? Mga product. Usual may na po mga FDA compliant na aton mga MSME or ira mga products is usahini an Island's Best Food sa Giwan. May da nagyapon hinihinira halal. Halal certified na po inihiya. And of course, may datagyap duduha kinapundan an JM Gonzaga Processed Food Manufacturing and han Triple L Food Product. Ano mga ginbabalik yan? And Island's Best and Calamansi Concentrate and Triple L and Banana Chips po. Tapos ang JM Gonzaga anira BCO. Tapos may dapat kita gihapon girente and Miwa Producers Cooperative and mga herbal powders and salabat, ginger, turmeric and iba pa nga mga herbal powder nira po. O asya nga yan Ma'am Nelly nga nakikita natin mga dagko nga mga supermarket na may ada na hira dito mga display ngan mga baligya. So kung karegsid ngan may da na hira tinatawag institutional buyers. Yes ma'am, actually nationally available pa ini aton mga produkto kasi may da po iba na mga assistance gihapon nga gin hahatag hairap hit ibang nga agencies or mga NGOs para agod makabutang hira ngadto hiton nga mga top supermarket din aton. Alright, kaupay no. Amo ngayon iniyan iton pinaka primary objective naman niyo kumbaga prerequisite. Oo. Sige daw ano iton panuyuanan hiniyan. Oo.
usapahan aton na goal hini nga aton Creatives and Trade Expo is to link aton mga MSMEs ngadtuhin masaluag nga merkado. So kakulog nga adlaw July 8 nagkamay-ada po kitahin na sinisiri nga market matching or linkaging. So gin buhat sa kadto naton nagdara kita naton mga products ngadto Eastern Samar State Universities para i-offer adto naton mga produkto ngadtuhan mga tindahan dito lalo na sa business center han-esu pati ang mga private canteen nga may hira dito para pag waray din trade fairs or diri available din ha Autopub or ha diti ang mga produkto may danira kadton ibang nga tindahan. So may dagyap din hina ha ato na sawang may da naghapon nila mga available na mga produkto lalo na dito ha merkado. Wala ka upay. So nagkamayada hira kumbaga para magkamayada na permanente nga buyer nga tagdamuan adton na pinapalit. So naging positibo ba ano ang resulta ma'am? Opo. Kadak-an adton aton mga gingkadong mga tindahan in positibo ang ira response. Then ang among ginbuhat is nagtuan namon inform namon ang mga MSMEs nga aadi may kita potential buyer nga pwede niyo displayhan hani iyo mga produkto didi Haborongan. And of course sa naton mga online gihapon na mga post nagkamaya din positive feedback dakon impact kasi nag-contact sila like ang mga caterers ang mga nag-link gihapon kita ibang nga pharmacies din higihapon sa Borongan. So after hini Ma'am Nelly nga upat ka adlaw no nga activity ano iton paglalauman hiton na DTI tikang hiton ato na mga MSMEs ngantikang hiton ato mga negosyo center especially. Unang-una nagpapasalamat kami pag-acceptaran challenge ang mga negosyo center technical support staff na hira nagbantay din hihan mga products nga showcase din ha Kapitolyo. Bali tamon la nga sunod nga mga trade fairs mag-aktibar hira pag-participate ngan maging positivity ra feedback nga don amon gin market match sa ira na mga stores din ya Borongan ngan hinay-hinay na po hira mag-comply hiton ginaaro nga requirement iton FDA para maka-join hira iton mga regional trade fairs, mga national trade fairs po. So ginlalauman ini nga itaan hiya na hopefully mataganhin ano titon ngaran FDA certificate. Ano di kasi an vacuum pack sa lugar di ba? Emerging naman hira yan nga aton produkto. Ano iton maupay kumbagang future para haira? Ito nga vacuum pack sa lukara, bali since resulting in sa nga training sa naton MCTSS din ni Haborongan, ginasuggest naman ito hira nga FDA compliant lang ira processing center. Ito lang ay first step. So since may product na hira, kinahanglan nira i-comply since may da naman mga suggested na mga features na kailangan nira i-comply na maging FDA compliant po. So importante hingayan ang processing center nga nakan himaadto Congressional District Officer Mama Vivian Alvarez nga nagpatapod nga mabulig hira Congressman Nonoy nga Congressman Gonzales. Yes po, damot amon paglaom nga ito nga mga assistance since positive gihapon iti era feedback amon nga mabuli. So naka-ready na po ito amon mga list of MSMEs for that. Okay, so mga salamat Ma'am Nelly unless waray pakiana di database ginadudumughin mga manmaralit sa dayan mga kabarangay ini nga last day na kasi yan so paglalauman Ma'am Nelly nga ma-meet abton 100,000 bangin pa nga ni sobrahan pa maging 100% hopefully. Sige pasinga di kamo ang mga paghigrani nga mga barangay ang parting shot ni Ma'am Nelly kuhaon naton kaupod abton pangimbitar para suportahan naton na mga lokal nga mga producers.
Okay. Dako itakon pa itamon pasasalamat in behalf of DTI Provincial Office of Eastern Samar hadton Provincial Local Government Unit han Eastern Samar gihap lalo na spearheaded by Governor R.B. Bardone nga tinoyangan or tinugrutan kita nga mag conduct hini nga aton Creative and Trade Expo dinhi ha Kapitolyo ngan hoping and praying na maging ma-meet naton or ma-surpass pa naton sa aton targets ngan thankfulhan mga MSMEs gihapon nga nag-join and especially adon mga NCTSS nga nagserbe nga tindera hinaton yes po oo as in pati nga don howling po ani tira involve okay, opo and thankful gihap nga tinagan kita hin maupay nga panahon despite of Super Typhoon Inday dito sa Luzon. And sana po damo pa iton mga MSMEs naton or mga nagbabalak pala magnegosyo nga makigsumpayan po ito ang Department of Trade and Industry lalo na din sa Eastern Samar para agad mataganhirahin maupay nga assistance nga suited para haira. Thank you so much, Ma'am Pinten. Mula pa. Okay, so ginamay nga salamat amon to dayan hi Ma'am Nelly Alpes sa Trade and Industry Development Specialist ito na DTI Eastern Samar. Sige, pasinga di ka mo. Last day ito na MSME A Week Creatives and Trade Expo 2026. 86% na ang ira sales and 100,000 target sales para hininga 4-day nga activity. Thank you, Ma'am Nelly. Tikang dilihan yung Provincial Capitol Lobby at Tipen Pumida nagbabalita. Back to base. Thank you, Dayan. Mga salamat at ipan pumida hato ni Magena pahata nga balita update anogi ka naman kan Ma'am Nelly Alpez ato the Trade and Industry Development Specialist ito on Department of Trade and Industry Eastern Samar. O last day na pasyada na sa kay kunwara ka pa pagpasyada nga itong na pagpalit gihapon ito natin mga local products gikan natin mga local producers hana probinsya Eastern Samar. Last day ito on MSME Week Creative and Trade Expo 2026. Ang report ni ate, nagdara oras sa 46 minutos na nakalabay halas sa 9. Once again, damo nga salamat. Yan nga di nga, how kita sa naman ng balita impormasyon na gihapon, isi-share ha aton. May pagisumpay, pagtaga kuryente, adi. Matikang naman kan ate Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas Report. Ate Daisy, good morning. Yes, Dayan. Maupay nga morning, maupay liwat nga agay ito natin mga ating pamating and viewers ito natin programa sumat istihanon panhuybis na nga edisyon bagin bubutan Yes. daman kita weekend wala lang sa Dagmit buta lang. mga human ka na daman dida. Okay, so balitaw Dayan ito natin papahat nga balita ba makalilisang nga notisya an aton inigin natin diran nga press con dito naman hatakloban nagpatawag na press conference adton na mga an asosasyon haton electric co-op sa Bugos nga region kung tawagan Precor Dayan mga electric co-ops unsi iton niya nga electric co-ops darahiton ira ka alarma hiton paghinitaas hiton presyo hiton kuryente nga ira igin pirit niya nga igin pa intindi didaton press con kung nagtitikang diin iton nga kay ano nga na mahal iton presyo hiton aton kuryente ngahin makalilisang padaman kay gihatataasi iton ba nga dayan nga kung aton kakahit tipalit ditohin produkto nga merkado pero mamamahal iton pamasahe kisa iton produkto nga aton papaliton. Diba? Mga suga na hiton it nahitatabo din aton. Kay ano daw la kasi iton aton sources iton kuryente. Yato man iba nga mga lugar Cebu, ang to Luzon nga area, di man kita nakakakuha iton tungunan tikang ka privatize. Kay ano nga di kita nakakakuha kay kasi kung tikang di iton aton source sigurado nga sigurado iton nga barato. Pero
wala kita pangakuha dida kay ano, di ka man ka privatize, waray man hira magbid, pagbiddinghan mga electric co-ops, di ba? Kay ipapaagi man ito bidding. So, waray hira bid, ano, di hira interesado ng pag-supply din kasi itong ira man kadakanit ira gisusupplyan, di daton ka na victim which is mas mahal. Ano, ito niya da nga mga nakakontrata, barato la, itikang hatres, nga din sobral hing 4, ito, takay itwesem dayan, naabot ira, pinakahitaas, hikita nga ni, na-expose anton isa melko, di danjo na siya naguminto kitahin hindos, na-expose kitahin presyohan wesem nga, inabot nga din 26 pesos per kilowatt hour. Nga, diri, so ganito na atin la nakakontrata nga, siguro mga 4 la iton hiya, dayan. So, dapat hiya nga pag-spike, ano. So, di na naman, ano, han press con, ato nahibaruan nga may ada usang component dideton ginsusukot dideton kanan generation nga kuan di ba generation charge may ada sinisaring nida nga line loss nga congestion charges. Ano tiya ate nga line loss? Ha? Ano tiya? Para baruan tao LCC. Ito nga line loss nga congestion charges sukot itiya dayan for example napalit kitahin kuryente, pagpanalitan taay. Di ba, kahit aton pagpapalit dito itong tindahan, nga dito, pag aabot nga dito na aton balay, nagtutunaw na hiya. Yun. So, asya itiya, binabayaran tayo hiya. Congestion cost naman hiya, it nga, kung nagkakamayadan traffic, ginada ko demand, itong kuryente nga, di makasulod, itong source, iton tipakan niya aton nga kuryente may ada mga ginagamit nga pamaagi iton ginaagian iton kuryente para la may ada mahidangat ngan hiha aton nga kuryente iton ba nagharuot tapos may ada ni binuhat danay nakuha tikang nalhin ibang nga planta. So, pag nakuha dito yung ibang planta, mas mahal na hiya. Kasi di nakakaagi, adton kuryente nga aton ginaaro kung nga supply, tikang dito ha Manila, tikang dito ha Luzon. So, na-resort, kay darahiton congestion, di dahiton transmission, na-resort dito yung ibang mga planta, nagre-resulta yung mas mahal. So, asyat nag-insisa rin na nga congestion cost hiya. Kaya la, ito nakaka-alarma hiton dayan, kay tikang handati, negligible light hiya nga amount, negligible nga diri haros natin sinasabot. Pero tikang han iniro, nga daiya na, naabot na hin bilyon at ginbabayaran, nga nagre-resulta na hin paghihitaas it presyo. Nga to the point nga, atun pinakahitaas dida nga line loss pala dayan nga component dida hit kuan hit generation charge haros 6 pesos na nga dati mga sintabo like hiya. So yan na asya it nga hinon na may nagko-compute no kasi iton kuan da may hiya approved hiya iton ERC basaran ira explanation ano ito na compute hini kung tawagon ay MAP hiya Independent Electricity Market Operator of the Philippines. So usa lang may dida nga igin rereklamo syempre ano hit natin na kunta kasi di man nga ni kita hiton maarong kung paatiunan ugin ko compute aton mga electric co-ops. And then nahingangay ni daman hiya nga kwarta. Ngayon eksakto ba iton formula? So gakuntat asyat aton mga gin quick question hiton mga electric co-op. So didahan ton ko sangkod nga press con. Ito din-imbitar aton ay MAP iton nga na-compute ano hiton nga LLCC nga nagiging cost hiton pag-spike hiton presyo hiton kuryente waray itira mag-attender. Oo, so asya it nga diri kita maaram pati iton mga electric co-ops hiton nga pass on charge. Ano so sumiri nga ni dayan nga pass on charge wara hit na nga dit mga electric co-ops igin papatukot ha electric co-op pero di wara dida bisan sintabo nga nakukuha it electric co-op direkta hiya tikang la didit nga kanan ano generation charge pass on hiya ano pero hinuman iton ging kakaon syempre mga electric co-op di ba gin babasol so asya na may nga nagtawag irahin press con para i-explikar
hiton publiko, hiton mga member consumers, kung pati unan o iton hiyan na hitatabo. Nga, ibig sabihin, beyond hiton control, hiton mga electric co-op, iton nga iton nga tiga nga pag hinitaas iton line loss nga congestion charge nga ginsusukot. Takay, di yada man hiyaton generation charge, takay generation charge, mga 62% ito niya, hit kabugusan nga atin di babayaran. So kung maghitaas talaga hiya, permanente mahitaas. Adton aton kabaraydan. So kung kakalawan ta dayan, dida hiton computation, kung ano talaga ito na mahitatabuhin ada nga, imagine it kanan isa melkula kanan isa melkula an aton gimbayaran han kanan yan nga June 14.43 la per kilowatt hour. Pero hinitaas na itiya asit an kausa. Pag-abot itong July, ma-18.48 or 49. Iton per kilowatt. So haros Iton aton kuryente. So gidadako siya nga bagay dayan kay 4. for example, hiton nakonsumohin mga 51 kilowatt kaya adi naman kita hiton 200 dayan. Dida pala hiton LLCC equivalent yan 205 pesos. Dida pala diri sit kabugusan nga generation charge and diri sit kabugusan nga kilowatt hour natin yung babayaran. LCC pa lang yun. So kung naadi ka 150 kilowatt hour iton imo consumption, dida pala hiton kanan LLCC nga baraydan 604 na hiya. So ganun siya ito niya epekto nga gidadako ina talaga nga haros mas mahal na hiya kisa hiton gimpapalit nga produkto. No? So siya kuntay ni pero di kunta kita na hinahinunugan ako kundi rin na privatize yung hatungonan kasi harani hiya. So waray natin kuntay gibabayaran nga LLCC so kahit kaya la diri man natin dara kay pribado man diri man natin hiya makumpil unless kunta nagkamayada kuntahin agreement o balaod ba nga i-prioritize kita kay tikang may diniha aton nga gidadako nga sourcing kuryente nga dapat inuunat supplyan iton region before igbaligya nga to hagawas. So adto nahitabo hini dayan namiminta na iniya na nga aumento. Ayan na, putod ato na ato na linya ha, telepono. Tawagan ta otro engineer hi Ate Daisy, para mas kalaruhan na pakita hininga pag-umento. Ngan ma-umento, aba, be ready. Aton mga member. An IRA conference, parang at the same time abiso. Hit mga member consumers owners iton bugos na region na mauminto talaga iton presyo iton kuryente iyan na July. At siya ito nan IRA ato nakikitaan nga IRA usa nga panuyo nga mahi-explicar ngayon pagsumat nga mauminto ngayon kun adton kausa. So igin pahayag nga ni otoridad ni Dr. Fernan Poltan aton presidente iton Precor nga dako talaga ini nga pasakit iton sugad nga kadako nga uminto. Imagine 4 aton iba nga ni dayan mas mahal pa. For example, isa milko 4 iton uminto. Ang durel ko 7. Maabot na sobra 20. Residential iton hiya dayan. Tumaabot hira 21 pesos 75 centavos per kilowatt hour. So imagine na aton ya adalakit hiton 12. Tapos dito durel ko maabot hira 21.75. So gadiheng kagihahata si So an aton naman is milko 12.40 18 para July ate. 14.43 hanaton niya na kanang residential 18. Ngan maaron kay ni nga computation tikang na initon IMAP. Tikang na ito na ira diri nga ginhinimo-himo la. May ada na niradaan.
So na sa rin dapat actual nga line loss ngayon congestion charge it babayaran kay ano nga aram na nira di pa nga ni nakukonsumo di ba dayan? Di ba? Oo. Line loss and congestion charge di pa nga ni ka Asya, kan may nanira computation may ano na ito nira na computation. So yung formula kukonsume. ipapa-revise iton. O sa itdida nga ginakukilawan So subay inihiton datos nga ginpresentar didahan press con. Hit kanan yan nga July adton uminto hini nga LLC sila 572.9 million. So 4 ini kada kilowatt hour nga uminto. Dida hiton taripa hiton kuryente, half party hiton mga electric co-ops, conservative pa iton hiya kaya ton iba nga ni isaring ko pa naabotin 7.80. Sugad hiton Dorelco nga na iba pa. So kasumpay hini naman ini aton karuyag mahimo konta ini nga kadiun tanay ini nga independent electricity market operator. Hira ito nit na kwinta. Hini nga market settlement. Nakit na ito nga LLCC. Nga ginbibil nga hiton kooperatiba. So, kung habaga, ito nga billing, dinuduhulait nga hiton kooperatiba nga masaring suktain niyo, asyain. Tapos without any explanation kung pati uran una kukuha. And then hinga nga aset an karuyag nga makuha daman hit aton mga electric co-ops para daman masayuran iton mga konsumidor kung pati unan o talaga nahitatabo nga sugad. Klaro ba nga computation ipinapakita igini-explain kay ano nga tigda nga sugad hiton So, kasumpay hini naapilar naman iton precor hiton publiko, mga tagi-eto negosyo, mga magpapalaod policy makers, magkaurusa, magburublig para makahimo hinkaangayan nga pitad pagtadong, maghimoin corrective measures nga magiging favorable para nga consumer owners. So, asyet adton na usahad ton nga giimportante nga ginatalakay presentar haton na Precor didahadton na kasangkulob nga adlaw. Hala ko kilawan ta dayan di ka nga January nga daahan yana nga July naabot hin 1.55 billion adton ginsukot para la hini nga charge nga line loss nga hin congestion charges. Gidadako ini tikang hadton nga tanan nga mga consumer hiton bugos nga Eastern Visayas. So asya iton nga ginaaro yan hiton mga co-op nga dahiton Energy Regulatory Commission kay hiraman iti nahatag approval hiton nga klasihin sukot nga ipatuman iton makatadungan nga pampresyuhan prinsipyo iton price the power that was actually delivered. Kaya wara pa nga ni may dananiragi upay nga computation. Oo. Wara pa nga ni natin Kagamit. di pa nga ni maaram kung ang congestion cost dida aada na hiya. Ngan kung magkamay ada man kunta sana mabut na hinihingkap nga at least piso hiton kada kilowatt hour na lang kada billing. Diri nga naghihitaas yung gihatataas nga naabotin tag city. Water di naman haaton. Tapos dayan ini daman nga gidadako nga pakian haton Precor. Kay kuno nga hikita iton magbabayad hin congestion cost nga hin line loss nakakontrata na main, di ba? So kung nabagahi, ikaw nga nit pinapalitan, bisa kapait anit im gastuhit dida, basta natin ging kasuratan, asya natit im mabayaran. Di ba? Bisa kapait magtaro-tumbling dida, bisa ka pa mag-aeroplano, basta dumatong nga di, so baylahan kontrata. Di ba? Asya kontrata dapat nga ginbabay. And then, ito naman, diri daman sayop hiton mga consumer, nagkakamay din line congestion. Kung kikitaan ta, dapat in GCP charge.
nga diri an era di man hira an era capacity ba, Oo. di ba? Ano nga hikita ni Blame? Hikita So, man. ang problema, didahan linya, Yes. transmission line, nga nagkakamay din congestion, kaya ano nga i-charge nga dihaton mga consumers. So, asya ito na ito ira mga karuyag, nga pagklaro, nga karuyag nga makuha, asya nga naapilar ito hira, nga iton mga local government unit nga kung himuon magkamay-ada nga nin signature campaign, panawagan, anong campaign nga issue. Bisan pa hiton koan, bisan pa hiton agma, iton mga member consumer. So hikita din niya Borongan o din niya Eastern Samar, magkamay-ada nga nin signature campaign, pero makita kay para ithaaton, kasi iton mga electric co-op, wala nira nahihimo. Kay kun habaga, sinisaring man lahira, asyan it baraydan. Baraydan. Oo. Charge nga diton consumer. Kaya adaman hiya hiton component hiya hiton generation charge. Tapos saring pa naton in approved hiya hiton ERC. So ginpapa-review iniya na nga formula nga diton ERC dako iton panawagan nananawagan iton aton na mga kooperatiba nga panginanuon ini iyana kay nasa ring bida ging klaro ini ni Attorney Longhas aton na secretary nga aman ko na iton mga cooperative solido man nga nagsusunod dito nya tanan nga patakaran procurement waray hira na kukuha hini nga pass through charge so hira yan na ito nangunguna nga maghimo daman hinpitad nga para hita maibanan iton cargo iton mga member consumer owner. So kay saring nira dapat may ada talaga hiton daman cap kun asya nala and besides and very good daman maintindihan nga class and formula nga ginagamit para iton kay imagine paprihas man la iton mga kontrata daman hit mga electric co-op nag-iiba-iba yung charge. Oo. Mga sugabat nag-iiba-iba ang charge sa LLCC asya it nga more nga diri na intindihan and then pag imbitarahan ay map pag-explain kung ta pinaagiton nga press con in waray man kuan waray magatender. So, iyan na, parang nagkakauro sa daman hira. Ano daw la kuno kundir it bayaran? Ito nga LLCC, hit mga co-op. So, sa kuntay daman hit option. Babayaran ito nga tanan nga kabaraydan, except ito LLCC. Kadi man nahi-explain. So, haboboy taton kuryente. Kaya it gin kakabarak andaman hit on mga electric co-op. Kung diri magbayad, for example, hit yan nga July, susokton dito na daman hiton kanan August sa adel lagi papili. Mas madako so pagpiti ka dako daman hiton nga surokton so gapahiton. Oo. Tapos again asya nga gin papa-revise iton formula kung tama ba iton ngahin kung diri siya tama dapat magkamay-ada ahin anit nga dapat ibalik refund. Oo. Okay. Kung siya piso an iba sintabo lahiya pero dara kay kagidadamo nga na konsumo dakit yang kwarta dayan. So kasumpay naman hinadayan, buwas nga adlaw, magiging bisita ta mismo iton manager iton Isamelco. Para hini nga pag-explicar, daman haira naman side, kay paparte iton Isamelco dako talaga daman ini nga bagay para hiton mga consumer nga nababaraka daman hira, ngayon iton bashing, nga da man haira. Hira man iton gimbibinasol nga nasa ring hira iton nagpapagana, hiton, when in fact, waray talaga nahihimo aton mga electric co-ops pero may danahiton nira mga legal nga mga pitad nga ira gindumara para kunta pamatian pero nasa ring hira yan na kaulangan hin pagkaurusa nga tanan nga mga member consumer owners iton bugos nga Eastern Visayas.
Tawagan ta otro ate. Okay, ate, go ahead. Okay, so aside na yan, natin na importanteng balita and probably atin na nagsaringan ni Mamidang na Chief iton Institutional Services Division iton Isomelco. Bangin nga ni duman magpatawag naman iton Isomelco hin press ko para hin mas mahiluag nga information dissemination by hini para maintindihan iton mga member consumer owners ini nga paghitaas iton na presyo iton kuryente tapos may ada naman mga pitad kay gimpapatuman iton mga electric co-ops kasi diri la Isomelco iton apektado bug-on nga region. Pero sa ring pa kung nakakakuha talaga kita di dahatumonan directly kung nagsusupply wala tahin problema. And then ano sa pangayandayan dida nga nakikitan ini nga mga contracted nga mga nga generation nga kuryente nga aton pinalit nga nga nakakontrata na at iton may da LLCC. Ito naman nga pinapalit hawesem wara. Waray, So di namin naintindihan kay ano nga waray. Iti kang hawesem. Dara kay mamahali o so bayad. Basta ito nga dapat na-deserve gad kita explanation actually. Mga electric co-op. Ngayon it mga member consumers na pati unan o itiya gini kinukuha. Nga mga formula na naabutin sugad na nga klasehin mga support. So shit, antabayanan tabuas ng adlaw iton Summer Electric Cooperative, si Attorney Jose Michael Edwin Amancio para hindugang ka impormasyon na daman ito na specific niya nga mensahe nga gusto ipaabot nga dito mga member consumer hiton na Isomelco. So siya nindarin na naton balita para sumatisihan on Daisy Bilizar na report. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Belizar haton imo again pahatang balita. Sumat may pagisumpay hiton syempre ni nga aton ging kakaatubang nga pagtaga line loss and congestion loss or LLCC. Siring padto no rising burden of line loss and congestion cost. So kung aton na konsumin 150 per kilowatt hour nga household, madudug nga na niya bilhin 604 pesos. Added inigdara hiton LLCC. So ini nga 150 per kilowatt hour aton mga nagbayad hin bill last month ang na amount hin 2,100. Kagin divide tala aton 150 ay itong 2,100 divided by an taripa, nga 14 pesos. So kung madudugan hiyan 600 and 150 per kilowatt hour nga nakukonsumo, ma-cost na hiyan 2,700 pesos. So itong mga tag 3,000 bill, 1,000 plus itong mahidudugang. Kay 4 pesos, ato na mahi-add up iton ato na magiging taripa para iton bulan hit July naman. Yan, para mas kadugangan pang impormasyon buwas, magiging bisita ni ate aton General Manager hiton Eastern Summer Electric Cooperative. Ayan ang report natin, nagdara oras 11 minutos na nakalabay halas sa Diyas Sangkay ug dinhin natin tinitiklo pa natin ang pagharampang para hanapan huibis ng edisyon ha atin na taramdan sumat estehanon. Otro da mga salamat Ate Pen, kanina hanto ni gimpahat nga sumat pakighimang raw ka na Mama Nelly Alpez ato na Trade and Industry Specialist ng DTI Eastern Samar nga nasugad man. Otro da mga salamat gihapon Ate Daisy Lalosa Belizar. And sangkay hangaran to nabugos nga person na DYES amang Station Manager Ate Ruth Bunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, aman Admin Sir Buboy nga nanako ng partner, Didia Master Control, Engineer RV. At idiyan kamplo na tuni nakaupod sunod nga hausang kay. Buwas nga ha pareho nga oras ug istasyon. At ang taramdan na sumat estihanon. Damang salamat, bye-bye, and God bless. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose!